At ito palang weekend, tuloy-tuloy na po ang pag-ulan, sabi ng mga weathermen, dahil po ito sa iba't ibang weather system na umiiral ngayon. Andiyan ang low pressure area, ang intertropical convergence zone, at ang thunderstorms. Naku, mahirap intindihin ata itong mga konseptong yan. Lagi lang natin naririnig, ano? Pero hindi ko na ano ba ibig sabihin at ano ba ang pagkakaiba-iba nitong mga ITCZ, mga thunderstorms? Hindi ko na ma-comprehend. Weather system. Ako, alam ko lang dyan pag umulan. Ayan, kaya nga hinatak na namin si Mang Tani, si Nathaniel Cruz, ang ekspertong totoo mula sa GMA Weather. Ang ating resident meteorologist, Mang Tani. Salamat po at nandito kayo. Thank you. Naku, sobrang kaming na-touch, Mang Tani. Alam namin, abalang ka. Busy ka sa iyong mga schedule. Lalo pag ganitong umuulan kasi. Alam namin yun. Kaya nga po, kape. Good morning nga muna. Chris, bigyan mo naman ng kape si Mang Tani. Mang Tani. Pero alam mo, ito ang isang ano natin, kapag malakas ang ulan, tapos walang bagyo. Oo nga. Yun ang unang tatanungin ng mga tao. May bagyo ba? Ganon, di ba? Oo. Eh lalo ngayon, dahil meron tayong low pressure area na nandito sa may... Sa may Visayas ba? Actually, sa may malapit sa Mindoro. Okay. So yun yung nagpapaulan. Ngayon, binabantayan natin ito kung ito'y magiging bagyo. So yun yung isang ano natin dahil alam mo naman yung ating Weather Central, ang outlook niyan hanggang 5 araw. So ngayon pa lamang sinasabi na natin sa ating mga manonood na asahan na po natin na talagang magiging maulan itong linggong ito. Dahil, especially sa Metro Manila. Metro Manila, Southern Luzon, hanggang dyan sa Visayas. Kasi yung LPA, papunta yan ng West Philippine Sea. At kapag sa may karagatan yan, maaaring lumakas yan, pero papalayo na, pero yun yung hahatak ng habagat. Pero posible po bang maging bagyo itong low pressure area? Posible, pero yan ay papalayo na kasi ng ating bansa. So, yung direktang epekto niyan, maaaring hindi natin maramdaman, yung paglakas ng habagat. Kaya maaaring magtaka na naman yung mga tao. Walang bagyo, papalayo yung bagyo, pero bakit tuloy-tuloy yung ulan? Dahil doon sa ano yun? Dahil doon sa paglakas ng hanging habagat na pinapalakas na itong papalayo kung magiging bagyo man o LPA. Ano ba yung pagkakaiba ng habagat doon sa thunderstorm ang Tani? Eh, yung mga thunderstorm sinasabi, usually pag hapon, parang bagyo, di ba kahapon lang, grabe, oo. Lakas ng ulan. Ang habagat kasi, yan ay airstream. Hangin yan. Ngayon, doon sa hangin na yan, pwedeng magkaroon ng thunderstorm. Parang ITCZ, isang mas malaking weather system na sa loob niyan, pwedeng magkaroon ng thunderstorm. So, yung thunderstorm, maliliit na weather system yan. Samantalang yung habagat at yung ITCZ, malaking dihamak yan. Ayun. So, yun yung isang ano natin. Kaya pag Pag nakadinig... nagsama-sama sila, parang may bagyo. Oo, may bagyo na kumisan ay malakas ang ulan, parang yung habagat, paalala lang po sa mga nanonood, yung pong pag may habagat tayo, hindi po tuloy-tuloy yung pag-ulan niya kumisan. Madaling araw hanggang sa umaga, ang lakas ng ulan. Biglang titigil yan pagdating ng tanghali. Tapos pagdating na naman ng hapon, lalakas na naman yan. Kaya kumisan, tulad ngayon, nagkakagulo, idideklara bang yung suspension ng klase? Bigla, kung kailan umaga na, at hindi na pumasok, biglang parang gaganda panahon. Pagdating na naman ng hapon, bigla na namang uulan. So, yan yung karakteristik ng habagat, lalo na kung ito ay hindi kalakasan. So, yun yung lang ng ating mga kababayan na kuminsan huwag magsisiyahan dahil pagdating na naman ng hapon, uulan na naman ng malakas. Yung mga pumasok, dahil maganda na yung panahon ng tanghali, eto na naman po, magagalit na naman. Dahil kung kailan sila pauwi o kung kailan nakapasok na ang eskwelahan, tsaka uli uulan. Gaano po kalaki yung volume ng rainfall na inaasahan natin na idudulot nitong LPA na, kumbaga, pinapalakas pa yung habagat? Moderate to heavy yan. Pag heavy, pwedeng magpabahayan, pwede talagang magdulot ng traffic, lalo na sa Metro Manila. So, ano pala ito, na dapat pala ngayon para magiging everyday na ganung pattern kahit pa wala po yung mga LPA, Matani. Pag nawala yung LPA, hihina uli yung habagat, babalik na naman sa magandang lagay ng panahon. Ganun lang yan. Kasi pag, di ba yung parang lagi ngayon po makakaranas po tayo may thunderstorm sa bandang hapon po, ganyan, mamaya pag hapon na, ayan na. Oo, kahit walang LPA, Matani. Yung thunderstorm, wala namang pinipili yun, kaya may LPA o wala. Talagang meron yun. Lalo na pagdating ng hapon. Araw-araw may thunderstorm. Kasi po tayo ay tag-ulan na. Pag tag-ulan pa So, ngayong Hulyo, Agosto at Septemembre, asahan natin yung ganyang klase ng panahon. Pero pagdating ng October, November, December, unti-unti nang mawawala yan at papalit na naman yung malamig na hangin. So, dapat pala lagi tayo may dalang payong at jacket. Yun ang dapat na ano natin. Pero ang ganda ng jacket ni Mantani. Regalo yan.
Ay, Mang Tani, bakit malabagyo yung lakas ng ulan kapag thunderstorm lang? Meron kasing thunderstorm na itawag natin doon, intense thunderstorm. Nasa maigsing oras, napakatindi ng ulan. Yung mga ganun kasi napakahirap i-forecast. Oo, yung Kasi kung malakas o mahina. Kasi isang oras lang yan, mabubuo. Pagkatapos noon, kumisan, makikita mo yan pero wala ka ng sapat na oras para bigyan ng babala yung mga tao. Pero yun yung pinag-aaralan pa rin kasi kumisan kahit isang oras, pwede na rin yan, lalo na kung ang magiging maraming salamat. Ang magiging basihan mo ay idedeklara bang pauwi na yung mga bata o kaya mata-traffic sa isang lugar. Oo. Kaya kaya minsan nabiblame yung pag-asa. Ano po, Tani? Yun nga yun. Hindi kasi nila nakikita na hindi lang pag-asa. Kasi maging yung mga advanced countries, mayayamang bansa. Ayun, dapat maunawaan na ng mga kababayan natin di ba tayo nabigyan ng pagkakataong makapagtrabaho sa Darwin? Oo nga po. Ganun din ang problema. So, ibig sabihin, hindi dahil sa kakulangan ng gamit. Talagang kahit may gamit ka, hindi mo talaga madaling mapo-forecast yung mga thunderstorm na ito. May pagkakataon na kaya mong i-forecast at may mga pagkakataon na bigla na lamang, parang kabutihan, na bigla na lamang tutubo at magugulat ka, 30 minutes, 20 minutes, bigla kang magkakaroon ng thunderstorm. So, hindi yun naman pala, huwag tayo masyadong talaga itong pag-asa natin. Kahit naman pala sa ibang Lagi na lang nature pag-asa, yan ano po? Yun nga lang, nagsisikap talaga para matugunan yung pangangailangan. Parang pala yan, earthquake. Hindi mo pa-predict. Yun nga lamang kasi doon naman sa atmosphere, at least meron kang kagamitan para makita mo in advance kahit 30 minutes. Kahit Hindi katulad 30 ng earthquake na talagang wala. kung kailan lang magkakaroon, tsaka mo lang malalamang lumindol. Maramdaman mo na. Ay, lumindol na pala. Yun. Talagang yan. Ito man, Tani, itong lagay ng panahon na ito, nakaka-apekto ba ito sa traffic? Ay, sinabi mo pa. Mang Tani, itong buong linggong to, anong aasahan natin? Dito sa Metro Manila, maulang panahon, sanhi po nung epekto ng papalayong low pressure area. Pero ngayon, nandito pa sa atin yan, at yung paglakas ng hangin bagat. Kaya dapat po, I am ready lagi yung ating mga kapuso. Okay, salamat kay Mang Tani. Ayan, ha?